Ang ating ebanghelyo ngayong Martes, ika-11 araw ng Pebrero, ay nagmula kay San Marcos. Lumapit kay Jesus ang mga Pariseyo kasama ang ilang tagapagturo ng kautusan nang galing pa sa Jerusalem. Nakita nila ang ilan sa mga alagad niya na kumakain ng marumi ang mga kamay dahil hindi nahugasan ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Sapagkat ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseyo, ay hindi kumakain hanggat hindi muna sila nakakapaghugas ng kamay ayon sa kaugaliang minana nila mula sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. Marami pa silang sinusunod na katuroang minana tulad ng paghuhugas ng mga tasa, pitsel, sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseyo at ng mga tagapagturo ng kautusan, "Bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumakain sila ng hindi man lamang naghuhugas ng kamay ayon sa kaugalian?" Sinagot sila ni Jesus, "Mga mapagkunwari. Tama nga ang sinabi ni Isaías tungkol sa inyo nang kanyang isulat, ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat ito'y sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo ay mga tradisyon ng tao." Sinabi pa ni Jesus, "Ang gagaling ninyo. Para lamang masunod ang inyong mga tradisyon, pinapawalang bisa ninyo ang utos ng Diyos. Halimbawa, inuutos ni Moises na igalang mo ang iyong ama at ina, at ang sino mang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Ngunit itinuturo naman ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina na ihandog ko na sa Diyos ang mga tulong ko sa inyo, ang taong iyon ay hindi na ninyo pinapatulong sa kanilang mga magulang. Sa gayong paraan, pinapawalang bisa ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga itinuturo ninyo, at marami pa kayong ginagawang katulad nito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang ating faithful reflection ay nagmula kay Brother Arnold Aviles. Ang pusong makadiyos. Alam ni Jesus na marami sa kanyang mga kababayan ang nagpaparangal sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga labi. Subalit ang kanilang mga puso ay malayo sa Kanya. Gustong-gusto nilang sundin ang mga ritual at tradisyon ng kanilang mga ninuno, gayon may walang lugar ang Diyos sa kanilang mga puso. Nangyari ang mga sitwasyon gaya nito 2,000 taon na ang nakalilipas, ngunit nangyayari rin ito sa ngayon. Gaano karami sa atin ang gumagamit ng kapangyarihan ng ating mga bibig sa pamamagitan ng pagsasalita ng malakas na mga panalangin at pagkanta ng mga awit sa Diyos, at gayon may ang parehong bibig ay ginamit upang sirain ng iba sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng tsismis laban sa ating kapwa. Kung ginagawa natin ito, ang Diyos ay talagang wala sa ating mga puso. Ilan sa atin ang itinataas ang mga kamay upang sambahin ang Diyos, ngunit ginagamit ang parehong mga kamay upang manakit ng iba, katulad lamang sa pag-text ng negatibong mga mensahe. Kung gagawin natin ito, ang Diyos ay talagang wala sa ating puso. Ilan sa atin ang madalas na dumadalo sa church celebrations and rituals, ngunit pagdating sa bahay ay nananatili ang alitan sa pamilya at hindi makapagpatawad? Gaano karami sa atin ang nagsasagawa ng maraming relihiyosong tradisyon gaya ng mga Pariseyo noong sinaunang panahon? Ngunit ang turing natin sa ating mga tsuper, kasambahay, katulong at mga empleyado ay hindi bilang mga kapatid, kundi gaya ng mga alipin.
Kung ginagawa pa rin natin ang lahat ng mga ito, si Jesus ay tama ng kanyang banggitin ang pahayag ni Propeta Isaías. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Let us pray. Lord, grant me the grace to follow you in your words and deeds. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.